Usapang Chinese scholar, gusto kong ituro ito sa mga baguhan. Pagsamahin ng Manila paper, ito ang ating center. Ngayon gumuhit tayo is straight line. Tapos ang sukat ng ating collar 15 inches. Ngayon sumukat tayo sa kalahati ng 15, 7.5. Ngayon dyan sa 7.5 na minarkingan natin, akyat tayo 3/4. Tapos kailangan ko ang hip curve. Kailangan natin i-curve, gumuhit. Tapos sukat tayo 1 1/4. Nasa inyo kung 1.5. Kasi kapag ako ang gumagawa ng Chinese collar, 1 1/4 lang ang aking sukat. Hindi kasi maganda kapag masyadong malapad. Tama na tong 1 1/4. Ngayon kailangan ko ang hip curve, gumuhit. At dyan sa dulo, guhit tayo, pa-islant ng bagya. Ngayon gupitin. Ito ay wala pang allowance. Kapag tumabas na kayo sa tela, magdagdag kayo ng 1/2 inch para sa sewing allowance. Itong tinuro kong ito, hindi ito close neck. Tabas tayo ulit para sa close neck. Pagsamahin ang pattern paper, gumuhit straight line. Sumukat tayo kalahati sa 15, 7.5. Diyan banda akyat tayo 3/4. Ngayon kailangan ko ang hip curve. Tapos sumukat tayo 1 1/4. Hip curve ulit. Tapos diyan, gumuhit tayo pa-island. Ngayon, pag may botones at close neck, dagdag tayo 1 inch. Ngayon i-connect natin, gumuhit. At dyan, banda, i-curve. Ito na yung sinasabi ko sa inyo na close neck. Ngayon, kailangan natin magdagdag tayo ng sewing allowance. Kapag tumabas kayo, magdagdag kayo ng 1/2 inch sa tela. Basta't sundan mo lang itong aking tinuro, hindi ka malilito. Mabilis mo lang matutunan ito. Ngayon, i-curve natin. Tapos, gupitin. Ayan, meron ng sewing allowance dito Lagi nyong tatandaan kapag gumawa kayo ng pattern, magdagdag kayo ng sewing allowance pag nagtabas na kayo. Ngayon, ito na yung ating Chinese collar na close neck. May botones sa harap.